Sa nakaraang kwento natin ay nagawa ng magamit ni Gujan ang kanyang life force at nagawa niya ring mapatay ang halimaw, at sa pagpapatuloy ng kwento. Pagtapos ng pag-atake ni Gujan ay labis naman ang gulat ni Manok dahil hindi niya inaasahan ang pangyayaring iyon at nagtatakang tanong nito na kung paano niya ba nagawa iyon. Parang mawawala naman ang malay si Gujan dahil sa lakas ng enerhiya na kanyang pinakawalan habang si Manok naman ay nag-aalala kay Gujan dahil papasugod na naman ang halimaw sa kanya at nang papasugod na ang halimaw ay nakaupo lamang si Gujan at nang makita niya na palapit na ang halimaw sa kanya ay ginamit niya naman ang kanyang sandata para makatayo at agad niya namang ginamit ang kanyang life force para gamitin sa kanyang espada at pagkalapit ng mga halimaw sa kanya ay agaran niya namang hiniwa ang mga ito gamit ang pinalakas niya na sandata gamit ang kanyang life force at dahil sa lakas ng kanyang pag-atake ay nagkalasog-lasog na naman ang mga halimaw at agad niyang inatake ang bawat natitirang mga halimaw sa paligid at habang nagaganap yun ay napapanganga na lamang si Manok dahil nagawang mahiwa ni Gujan ang mga halimaw na pumipigil sa kanya. Makalipas ang ilang oras sa ilalim ng sikat ng araw ay inalalaya na ng babaeng maikli ang buhok sina Haro at Blue at nagrereklamo naman siya dahil ang bigat ng dalawa at napasabi siya na sana ay hindi na lang siya bumalik. Bigla naman siyang nagulat dahil mayroon siyang nakita at dito nakita niya si Manok na inalalayan din si Gujan at nagulat naman si Manok dahil dun. Sinabi naman ng babae kay Manok na kaawa-awa itong tignan at tinanong niya ito na kung ano ba ang nangyari. Sinagot naman ni Manok ang kanyang katanungan at sinabi niya na muntik na siyang mamatay at mabuti na lang ay nagawa ni Gujan na patiin ang mga natitirang halimaw kaya pinasalamatan niya si Gujan at dagdag niya pa na magugulat siya kung marinig niya kung ano ang nangyari. Tinanong naman siya ng babae na kung nasaan na ba ang babaeng kasama niya. Hindi naman tumugon si Manok bagkus ay nalungkot lamang ito at napagtanto naman yun kaagad ni Haro at sinabi nito na kailangan na nila munang makaalis sa lugar na ito. Habang naglalakad sila ay sinabi naman ni Manok sa kanila habang tinitingnan si Gujan na ang taong ito ay wala ng malay kaya naman napatanong siya na kung paano nila mahahanap ang daan pauwi sa kanilang base at binanggit pa raw nito na mayroong isang taong naghihintay sa kanila para sumama sa kanilang base. Masayang tumugon naman ang babae at sinabi niya na alam niya ang daan kung paano makabalik sa kanilang base. Sinabi naman ni Haro na alam niya na hindi niya sinabi sa mga kalaban ang daan patungo sa kanilang base kahit na alam niya pa. Bigla naman silang nagulat sapagkat ang Predator ay nasa likuran na nila na tinatanong na kung ganun ba at nang marinig nila yun ay labis naman silang nagulantang. Pagkalingon nila ay hindi sila makapaniwala na buhay pa ang Predator. Dahan-dahan namang naglakad ang Predator patungo sa kanila at habang naglalakad ito ay sinasabi niya naman sa babaeng maikli ang buhok na nakasalamin na pinagkatiwalaan niya siya sapagkat para raw itong isang tanga subalit traitor din pala siya at dagdag niya pa na nasisigurado niya naman na sinabi sa kanila ng babae kung ano ang kinahahantungan ng isang traitor. At nang marinig yun ni Manok ay nagalit naman siya dahil ang tinutukoy ng Predator ay ang babaeng kaibigan niya na namatay. Nagalit din kaagad ang babaeng nakasalamin dahil sa sinabihan siya ni Predator na isa daw itong tanga at dinuro niya naman ito at tinanong na kung sino ba ang tinatawag niyang tanga at sinabihan niya ito na siya ang katawa-tawang tignan sa kanilang dalawa. At dagdag niya pa napatanong na hindi niya ba nakikita kung ilan pa silang natitira dahil magagawang matalo ang isang tao ng maraming tao. Hindi na nagsayang pa ng oras si Predator at agad niyang pinakawalan ang kanyang pag-atake patungo sa babaeng maikli ang buhok. Sinalag naman yun ni Manok ang kanyang pag-atake at natusok ito sa kanyang braso. Habang pinagmamasdan ni Manok at kinukuha ang nakatusok na sandata sa kanyang braso ay sinabi niya naman na huwag niyang maliitin ang babaeng yun sapagkat naging kaibigan daw nila ito hanggang sa huli. Iminungkahi naman ni Predator sa kanya na tama na ang kakasatsat at sabay sugod niya habang sinasabi niya na sila ay mamamatay o ang papatay. Tugon naman ni Manok sa kanya na huwag niya siyang maliitin dahil hindi niya siya basta-bastang mapapatamba. Tiningnan niya naman si Gujan at sa isip niya na hindi siya dapat magpakampante pagkatapos niyang makita kung paano makipaglaban ito. Iminungkahi naman ni Manok sa kanya na ipakita niya ang kanyang kakayahan. Napangiti na lamang si Predator sabay hawak niya sa kanyang sandata. Ngunit kaya niya na palang gamitin ang life force at sabay sabi pa nito habang nakatutok ang kanyang daliri kay Manok na nagpapasalamat siya sa pagkain. Nang makita yun ni Manok ay labis naman siyang nagulat at napanganga at nanlaki ang mata. Nang walang ano-ano'y nasa likuran na siya ni Manok na para bang isang kidlat sa bilis.
Nagawa niyang mapinsala si Manok sa katawan nito kaya napabuga ito ng dugo habang si Predator naman ay nakangiti dahil nagagawa niya ng magamit ang kanyang life force. Naalala niya naman bago maganap ang pangyayaring ito at dito may kausap siya sa kanyang walkie-talkie at tapos na siyang turuan ng kanyang kausap kung paano gamitin ang life force. Habang siya ay naglalakad ay sinabi naman ng nasa kabilang linya na ang kanyang itinuro sa kanya ay isa lamang basic na pamamaraan para mapatibay ang kanyang life force ngunit nagtatakang tanong niya naman na kung paano niya ba nalaman ang patungkol dito at kung mayroon ba siyang nakilalang isang tao na kayang makagamit nito. Sagot naman ni Predator na oo at ang taong ito ay isang bata na tanging sa bata niya lang nakita ang galaw na yon dahil hindi pa siya nakakita buong buhay niya ng galaw na yon. Kaya naman hindi maalis sa kanyang isipan pagtapos niyang makita kung paano gumalaw ang batang yun, at doon niya napagdesisyonan na pupunteryahin niya ang malalakas at mas maging malakas kumpara sa kanyang target. Tinanong niya naman ang nasa kabilang linya na kung nasaan na nga ba sila dahil parang napakalayo na niya kung saan sila nagsimula. Naalala niya rin ang sinabi ng alip-oras niya na si Mata sa kanya na mayroon siyang nakita na nakakabulag na liwanag na kulay asul kaya naman susundan niya lamang ito upang matuntun ang kinaroroonan nito. Nang marinig yun ng nasa kabilang linya ay kinumpirma niya naman na kung ang sinabi niya ba ay liwanag na nakakabulag na kulay asul at bigla niya itong sinabihan na tumigil na siya ngayon. Nagulat naman ang Predator dahil sa sinabi ng nasa kabilang linya. Dagdag pa ng nasa kabilang linya na ang problema na ito ay hindi niya kakayanin. Hindi naman naiintindihan ni Predator kung bakit bigla na lang nag-iba ang tono ng nasa kabilang linya kaya naman napagdesisyonan niya na ibaba na ang tawag. Makalipas ang ilang minuto ay bumalik na ang eksena at dito. Nasa lupa na sila at wala ng malay at si Haru na lamang ang natitirang nakatayo sa kanila at nanginginig naman siya dahil papalapit na ang Predator sa kanya at inutusan niya naman ito na huwag siyang lalapit sa kanya at tinanong naman siya ni Predator na kung naiisip niya ba na makakaya niya siya. Agad niyang itinapon ang kanyang sandata patungo kay Haru ngunit mabilis niya lamang itong naiwasan at agad namang sinundan ni Predator ang kanyang pag-atake at naiwasan na naman yun ni Haru at agad siyang tumakbo ng napakabilis. Tumigil naman sa kakahabol si Predator at agad niyang inactivate ang kanyang life force sabay sabi niya pa na alam niya na magiging abala siya. Makalipas ang ilang saglit ay hawak-hawak niya na ang buhok ni Haru at habang sinasabunutan niya ito ay damyugo naman ang kanyang ilong at napapatanong na lang siya kung bakit ba dumudugo ang kanyang ilong at nagtataka rin siya kung ito ba ay ang kabayaran ng paggamit ng kanyang life force habang si Haru naman ay nasasaktan sa ginagawa nito. Kinumpirma naman ni Predator kay Haru na sinabihan niya na ito dati na nagsisisi siya na hindi niya pa pinutol ang kanyang tendon o litid. Agad niyang kinuha ang kanyang sandata at itinutok ito sa kung saan ang tendon nito sabay sabi niya na gagawin niya ito para lamang na hindi na siya makakatakbo ulit. At nang inumpisahan niya ng pagalawin ang kanyang sandata ay bigla namang dumating si Blue at bigla niyang binangga ang kamay ni Predator na siyang ikinagulat niya naman. Nasugatan ng kaunti ang binti ni Haru dahil sa ginawa ni Predator sa kanya. Masayang-masaya naman si Predator sapagkat gising na si Blue. Nakita naman ni Predator si Haru na nasa lupa at agad itong binigyan ng isang sipa sa ulo kaya naman nasaktan si Haru. Ibinali niya naman ulit ang kanyang pansin kay Blue at sinabihan niya ito na gusto niya itong makalaban ulit sapagkat gusto niyang malaman kung sino nga ba talaga sa kanilang dalawa ang malakas. Samantala si Blue naman ay parang pagod na pagod pa at nang walang ano-ano bigla niyang sinugod si Predator at sinuntok niya ito subalit naiwasan naman yun ni Predator. Naghanda naman agad ito ng kanyang life force at pinaulanan niya ng suntok si Blue at habang pinapaulanan niya ng suntok ito ay sinasabi niya naman na iba na sitwasyon ngayon dahil kaya niya nang magagamit ng life force kagaya niya. Wala namang magawa si Blue kundi ay ang saluhin ang kanyang mga pag-atake at inutusan niya pa si Blue na bilisan niya ng atakihin siya para masiyahan naman siya kahit papaano dahil siya na lamang ang natitirang tao na sa pakiramdam niya nakauri niya. Hindi niya pa rin tinantanan sa pag-atake si Blue at tuloy-tuloy niya lamang itong sinusuntok. Bumigay na si Blue at nadapa ito sa lupa at masayang sinabi naman ni Predator sa kanya na bibigyan niya ito ng lakas ng loob at agad niyang sinabi na kahit na matalo siya sa laban na ito ay hindi niya papatayin ang kanyang mga kaibigan subalit puputulan niya ang mga ito ng binti at braso upang hindi makatakbo. Pagtapos noon ay kakainin niya ang karne ng mga ito upang makita niya at hindi naman masamang ideya na gagamitin niya ang kanyang mga kaibigan sa eksperimento sa mga halimaw.
At ayon sa kanya na sapat na siguro ang kabayaran na yun sa pagpatay sa kanyang mga alipores. Pinilit naman ni Blue na bumangon habang siya ay tinitingnan ni Haro. Tumayo na nga si Blue at naghanda siya upang padaluyin ang kanyang life force sa dulo ng kanyang daliri. Sabik naman si Predator na makita niya yun at inutusan niya si Blue na tama ang kanyang ginagawa at ipalabas niya ang kanyang lahat na makakaya. Umilo naman ang tatlong kulay asul at nang makita yun ni Predator ay ang kanyang ekspresyon ng kanyang mukha na masaya ay napalitan naman ng pagkagulat. At dito hingal na hingal si Blue sapagkat hindi niya na nagawang ipalabas ng todo ang kanyang life force. Dahil doon ay nadismaya naman si Predator at kumuha siya ng buwelo at agad niyang hinawakan ng mahigpit ang kanyang sandata at bigla niya na lamang inatake si Blue at pinutol niya ang braso nito at dahil doon ay labis naman ang gulat ni Blue sa pangyayaring yun habang si Predator ay masayang-masaya na sinasabi na hindi yun nakakatuwa. Nakahandusay na sa lupa si Blue habang ang kanyang braso ay putol na at tumatagas ang napakaraming dugo sa lupa. Agad naman bumangon si Haro dahil nakita niya ang pangyayari at nag-alala naman siya kay Blue. Samantala sinabi naman ni Predator kay Blue na hindi na siya katulad ng dati dahil noong una niya itong makita ay nakita niya ang kanyang mata na umaalab sa kagustuhang makaligtas ngunit ngayon ay parang wala na siyang natitira pang life force. Galit na galit naman si Haro sa kanya at kaagad niya itong sinugod na siyang ikinagulat naman ni Predator. Sinuntok ni Haro si Predator ngunit naiwasan niya naman ito at pagkaiwas niya ay bigla siyang tumawa at habang papasugod na naman si Haro sa kanya ay sinasabihan niya naman ito na ang lamyan ng kanyang binibitawang pag-atake at dagdag niya pa na parang magaling lamang ito sa pag-ilag kagaya ng isang duwag. Natapilok naman si Haro at agad siyang bumagsak sa lupa, ngunit pinilit niya pa ring bumangon at habang bumabangon siya ay isinigaw niya naman na hindi niya siya patatakasan. Nang makita ni Predator ang reaksyon ni Haro ay sa isip niya naman na tama ang ginagawa nito sapagkat sa pamamaraan na ito ay makikita niya itong nilalamon ng kawalang pag-asa habang pinapatay niya ito. Makalipas lamang ang ilang saglit ay patuloy pa rin na nilalabanan ni Haro si Predator ngunit ang ginagawa naman ni Predator ay umiiwas lamang siya sa bawat pag-atake ni Haro sa kanya dahil alam niya na mahina lang ang pag-atake nito. Iminulat na ni Gujan ang kanyang mata at nakita niya na pilit na nilalabanan ni Haro si Predator. Nagising na rin si Manok subalit laking gulat niya naman dahil nakita niya si Blue na putol na ang braso. Samantala si Blue naman ay tinitingnan niya lamang ang kaulapan at unti-unti na siyang pamipikit at nang makapikit na siya ay may bigla naman siyang narinig na isang tunog ng insekto at bigla siyang damilat at nakita niya sa kanyang harapan ang insekto at papatayin niya sana ang insekto gamit ang kanyang kamay subalit hindi niya na ito magawang mapatay dahil putol na ang isa niyang kamay. Nai-imagine niya na lang na mayroon pa siyang isang kamay ngunit pagkalapit ng kanyang kamay sa insekto ay hindi niya ito magawang mahuli sapagkat nai-imagine niya na lamang na mayroon pa siyang isang kamay. Dahil hindi niya nagawang mapatay ang insekto ay lumapit naman ang insekto kay Predator at dumaan ito sa kanyang mukha. Bumalik naman ang eksena noong bata pa siya at dito pinatay niya ang insekto gamit ang kanyang kamay at pagtapos noon ay kagaya nga ng kanyang nakasanayan ay tinitikman niya ang insekto at magrereklamo na ang pait ng lasa nito. Nagtatakang tanong naman sa kanya ng kanyang ama na kung bakit niya ba ipinagpapatuloy ang mga gawain na nakakadiri. Parang nalungkot naman si Blue dahil sinabihan siya ng kanyang ama na ang kanyang ginagawa ay nakakadiri at kaagad niya namang sinabi na kung nakakadiri ito ay hindi niya na ito gagawin. Sagot ng kanyang ama na hindi yan ang ibig niyang sabihin sapagkat nagtataka lamang siya kung bakit niya yan ginagawa. Tugon naman ni Blue na dahil ang insekto ay patuloy na dumadaan sa kanyang harapan at nang marinig yun ng kanyang ama ay labis naman siyang nagulat. Bumalik naman ang eksena at dito nakaluhod na si Haro sa lupa at hingal na hingal siya dahil sa hindi niya magawang matamaan ang kanyang kalaban habang si Predator naman ay nakangiti pa sa kanya. Dahan-dahan naman na lumapit si Predator sa kanya at sinabi niya na tama na ang paglalaro dahil gagawin niya rin sa kanya ang kagaya ng ginawa niya sa batang pinutulan niya ng braso. Bigla naman siyang napalingon dahil biglang dumating si Blue. Nanlaki naman ang mga mata ni Predator dahil sa kanyang nakikita at dito umaapaw sa galit si Blue at ang putol niyang braso ay unti-unting tinutubuan ng laman at nang matapos yun ay para na itong isang kamay ng halimaw. Pagtapos noon ay agad naman siyang sumugod patungo kay Predator at habang papasugod siya ay nagulantang naman sina Haro, Manok, at Gujan dahil hindi sila makapaniwala sa kanilang nasasaksihan.
Habang papasugod si Blue ay naalala niya ang pag-uusap nila ng kanyang ama patungkol sa insekto at sinabi niya sa kanyang ama na kapag nakarinig siya ng tunog ng insekto ay parang pinapahiwatig sa kanya ng insekto na nandito siya. Sinakop na rin ng parang halimaw ang mata ni Blue at maging ang kanyang mukha. Tumawa naman si Blue habang ang kanyang ama ay nagtataka kung bakit ba ganun ang sinasabi ni Blue. Napapangiti na lamang si Blue habang naaalala niya ang pangyayaring yun na parang isang baliw. At dagdag niya pa na sinabi niya sa kanyang ama na kapag ka nakikita niya ang insekto sa kanyang harapan ay gustong-gusto niya itong hulihin at kainin. At dito natapos niya nang atakihin si Predator at hindi naman ito nakagalaw sa kanyang kinatatayuan dahil sa sobrang bilis ni Blue na mas mabilis pa sa kisap mata at naging resulta ito ng pagkaputol ng ulo ni Predator at pagkalasog-lasog ng katawan nito. At dito unti-unting bumabalik ang kanyang nawalang braso dahil sa parang halimaw na bumabalo dito. Dahil sa hindi sila makapaniwala sa kanilang nasaksihan ay napabango naman silang tatlo dahil si Blue ay kakaibang nilalang na at parang hindi na ito isang tao. Papasugod naman sa kanya ang isang halimaw at nang malapit na sa kanya ang halimaw ay hindi man lang siya umalis sa kanyang kinatatayuan at sa puntong malapit na ang kamay ng halimaw sa kanya ay bigla niya itong inatake ng napakabilis na mas mabilis pa sa kisap mata at agad itong nawasak at dahil sa lakas ng impact na iyon ay labis naman ang pinsala na nadulat sa bawat madaanan ito at yumanig ang paligid at nagsibagsakan ang mga bato mula sa itaas ng bangin. Kinuha ni Blue ang isang core ng halimaw at nag-aakma na siyang kakainin ito at mayroon naman siyang matulis na pangil at nang walang ano-ano'y kinagat niya nga ang core ng halimaw. Hanggang ngayon ay hindi pa rin makapaniwala sina Gujan at Manok. Pagtapos na makain ni Blue ang core ng halimaw ay nakakita naman sila ng napakaraming umiilaw na pula sa kapaligiran at dito maging sa katawan ni Blue ay mayroong umiilaw na parang pula. Kinumpirma naman ni Gujan kay Blue na kung isa nga ba siyang halimaw at kung isa nga siyang halimaw ay sa gayon ay niloko niya siya at agad siyang naghanda upang atakihin si Blue ng kanyang life force. At nang walang ano-ano'y bigla niyang pinakawalan ang kanyang pag-atake patungo kay Blue habang si Blue naman ay hindi man lang umaalis magpahanggang sa ngayon sa kanyang kinatatayuan at nang malapit na sa kanya ang pag-atake ni Gujan ay walang hirap niya lang itong hinawakan na parang isa lamang itong laruan kaya naman dahil dun ay labis na nagulat si Gujan sapagkat nagawa ni Blue na mabasag ang kanyang pag-atake na parang wala lang. Kumilos ng napakabilis si Blue at hindi pa man nakakurap si Gujan ay nasa harapan niya na si Blue. Parang idinampilang ni Blue ang kanyang dulo ng daliri kay Gujan ngunit nagdulot ng pinsala kay Gujan ng sobra-sobra kaya naman hindi niya ito nakayanan at lumabas na lamang ang dugo sa kanyang ilong at bibig dahil sa ginawa ni Blue sa kanya at agad siyang bumagsak sa lupa. Sinunod niya naman agad si Manok at magrereklamo pa sana si Manok ngunit dumampi na naman ang dulo ng daliri sa baba nito kaya naman bumulwak na naman ang dugo sa kanyang bibig at natumba ito sa lupa. Hindi na nagsayang pa ng kahit na isang segundo pa si Blue at papalapit na siya kay Haro. Bigla na naman siyang sumulpot at agad siyang hinawakan ni Blue sa balikat at piniga nito ang kanyang balikat at dahil dun ay napabuga ng dugo sa bibig si Haro at nag-aakma siyang kakagete ni Blue habang si Haro ay takot na sa ating bida. Mga boss, gusto ko lang sabihin sa inyo na bago ko ito tapusin ang Season 1 ng manhwa na ito ay maglalabas muna ako ng bago nyong aabangan dahil ang mga manhwa natin nakaraan ay hindi pa sapat ang mga chapters kaya hindi ko pa ipinagpapatuloy dahil mabibitin lang talaga kayo at ngayon ay maglalabas muna ako ng bagong manhwa na madami ang chapters para sulit ang pag-aabang nyo at di kayo mabitin bago ko tuluyang tapusin ang Season 1 ng manhwa natin na ito. At ang pamagat ng susunod nating manhwa na i-recap ay pinamagatang I Became the Tyrant of a Defense Game. At patungkol ito sa bidang pinakamalupit at brutal na leader, isa ito sa magagandang manhwa kaya wag na kayong magpahuli at subaybayan nyo na ang susunod nating manhwa. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment, at subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita-kits sa susunod mga boss!